Isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang punot dulo dahil lang sa magkasalungat na paniniwala tungkol sa anting-anting. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Duguan at tadtad ng saksak ang magsasakang si Marnilio Alpuerto. Ganyan siya natagpuan sa masukal na bahaging ito ng Barangay Mactan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang itinuturong sospek sa karumaldumal na krimen, ang 41 anyos niyang bayaw na si Carlos Ginto. Sa investigasyon, nag-iinuman si Ginto at Alpuerto ng magkapikunan. Ang punot dulo niyan, pinagtatalunan nila kung gaano katotoo yung anting-anting. Yun yung isa sa mga yun yung nag-init yung yung pagtatalo nila. Naniniwala raw kasi ang sospek sa bisa ng anting-anting, pero taliwas dyan ang paniniwala ng biktima. Dahil sa pinagalong kalasingan at init ng ulo, pumasok ang sospek sa bahay ng biktima at kumuha ng kutsilyo. Paglabas niya, dito na niya inundaya ng siyam na saksak si Alpuerto. Namatay ang biktima habang ang sospek tumakas. Nitong Lunes, kusang sumuko si Ginto sa mga pulis at inamin ang pananaksak sa bayaw. Bunga lang talaga yun ng aming kalasingan. Biroan lang talaga namin yun. Yung anting-anting kasi, sa paniniwala ko, dinasalan ng nakalatim. Giit pa niya, gumanti lang siya dahil unang nanuntok at nanakal ang kanyang bayaw. Kung di ko yun gagawin, ako ang mamamatay. Mamatay talaga ako, kaya dumepensa ako. Kaya nagsisisi talaga ako sa aking nagawa. Tumanggi nang humarap sa kamera ang pamilya ng biktima, pero anila, posibleng may galit ang suspect dahil sa pera. Sinusustentuhan daw kasi ng kanyang asawa ang biktima. Mahaharap sa kasong homicide si Ginto. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.